every financing na mangungutang ka, magbabayad ka ng $30. Wala namang masamang mag-ambisyon. Wala nang kumpa-kumpare, wala nang kaibigan. Para lang mapunan mo yung Winter, Spring, Summer, or Fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Yan, magandang araw, magandang gabi kung nasaan man kayo ngayong araw na to mga kainags, ano? At kagigising ko lang at ako talaga namang sobrang saya at napaka-excited ko talaga dahil dahil nandito na nakapark ang ating truck, di ba? Kita niyo naman mga kainags, ano? Oh, wow! Diba? Wow! Wow na wow! Diba? Luwag, no? So gusto kong gumala ngayon mga kainags, ano? Gusto kong mag-relax. Yan. Kaya lang mamaya mukhang uulan. Kasi sa forecast uulan eh. Kung napapansin nyo yung mga poste, ano, umiilaw ka agad, ano, maaga pa ngayon mga kainis, ano, alas 2:30 pa lang ngayon ng hapon. Kasi nga madilim, kaya na-detect nung sensor nung ilaw, no, na madilim, kaya umilaw sila, yan, no. Grabe, 2:30. Oh my god. Pupunta ako sa Best Buy ngayon. Mag-i-inquire ako nung ano, no, nung parang sa Home Depot card, kung yung pwedeng mangutang ng walang interest. Titingnan natin. Ayan, lumalakas na yung ulan mga kainags, ano. Mabuti na lang meron tayong suot na pangkontra sa ulan. Ayan. Bigay ng ating kapitbahay ito. Usually pagka umuulan, ang suot ko lang yung sweatshirt. Nababasa yun kasi mga kainags, ano, na-absorb niya yung ulan. Pero itong damit natin na to, itong suot natin na to, pang ulan talaga. Kaya saktong-sakto nagagamit natin ngayon. Madalas pa naman mag-ulan ngayong August na to. O, di ba? O, gamit na gamit. Sulit na sulit. Pag na-approve yung application natin na card na walang interest, yan, unang-una kong uutangin yung ano mga kainags, yung GoPro 11. Yan, pero hintayin muna nating mabayaran natin yung sa Home Depot natin. Kasi yung sa Home Depot natin, nagbayad na tayo ng 120. So 120 na lang yung babayaran natin. Ayan oh, nagkaanuhan pa oh, kagirian pa. Nako, lumakas na yung ulan mga kainags, ano, patay. Tara, sagasahin natin to. So yun na nga mga kainags, ano, nagtanong ako nung card. So every time pala na mangungutang ka, halimbawa 6 months, mangutang ka ng 6 months, walang interest yun. Pero every financing na mangungutang ka, magbabayad ka ng $30. Kailangan mabayaran mo yun, utang mo sa loob ng 6 months para walang interest. Kasi pagkatapos nun, pag hindi mo nabayaran sa loob ng 6 months yung inutang mo, magkakaroon na ng interest. So pag natapos mo magbayad nun, halimbawa nabayaran mo na yung 6 months na mga kainags, ano, mangungutang ka uli another 6 months, no interest, magbabayad ka uli ng $30. So every time na magpa-finance ka sa loob ng 6 months, $30. Meron naman 12 months, kaya lang $70 yata, ano, kada utang mo $70 ang babayaran mo. Parang yun din yung interest, no? Yung $30 or sa 6 months, o tapos $70 naman para sa 12 months. Parang yun din yung interest, di ba? Kala ko kasi walang interest kaya gusto ko sanang mangutang, ano. Ay nako, lakas ng ulan mga kainags. Dito muna tayo mga kainags, so nagpatila muna ako ng ulan kasi malakas ang ulan eh. Tingnan yung damit ko, basang-basa na ako, ayan oh. Para na akong umihi. Dito muna tayo, tambay. Yan. Kung napapansin niyo yung harapan natin, oh, di ba? Walang hinto yung ulan, oh. Yan, oh. Grabe. Doon pa, oh. Oh. Yan. So tara, lakad-lakad muna tayo kasi napasok ko na lahat ng establishment dito. Hindi ko na pinakita sa inyo, baka nagsasawa na kayo. Baka nga sa mukha ko nagsasawa na kayo eh. Ang layo pa naman nung pinagparkingan natin mga kainags. Doon pa oh. Doon pa. Ay nako. Kanina kasi hindi naman umuulan eh. Tapos ngayon bigla na lang umulan. Bihira naman oh. Hindi naman ako kumanta eh. Ba't biglang umulan? Ay bihira naman. Di natin siguro pagka kumanta ako, lalong ulan ng malakas yan. Dito na tayo sa truck mga kainags, ano? Grabe, basang-basa ako ah. Akala ko pa naman yung Best Buy ay makakakuha tayo ng ano, no? Kasi yung sa Home Depot, kala ko ganun din yung sa Best Buy. Kasi sa Home Depot mga kainags, ano, pag nangutang ka, gamit mo yung card nila, wala kang babayaran ng interest.
At wala ka ring babayaran kada utang mo. Kasi sa Best Buy, pag nangutang ka sa loob ng 6 months na walang interest, magbabayad ka pa rin ng $30. So, di ba? Parang yun yung interest, di ba? Yun yung nakikita ko, no? Yun yung nakikita ko. Ewan ko lang, mga kainags, ano? Kasi kung talagang dapat walang interest, wala kang babayaran, di ba? Pwede kayo mag-comment, mga kainags, ano? Pwede kayo mag-comment. So, tara, wait tayo. Ito yung damit na binigay sa atin ng pangalan na prinsesa kahapon, mga kainags, ano? Kasi gusto kong suotin ngayon. Kasi gusto ko rin i-promote yung business nila. No? Yan, mga vintage shirt. Papalit lang ako ng damit, mga kainags, ano? Sandali lang, ha? Sandali. Yan! So, suot ko uli, mga kainags, ano? Di ba kahapon sinuot ko na to? Ngayon sinuot ko uli. Baka sabihin nyo, hindi ko pa nalabahan to, ha? Actually, tama kayo, mga kainags, ano? Nilagay ko na sa labahan to, kagabi. Kasi gusto kong i-promote. Gusto ko i-promote yung business ng anak ko, no? Kasi syempre, nakakatuwa bilang isang magulang na nakikita mo yung anak mo na nagbi-build ng kanyang career, ng kanyang foundation, di ba? Habang bata pa, di ba? Natututo siyang dumiskarte, mga kainags, kahit paano sa mabuting paraan. So, ang binibenta niya kasi ay mga vintage clothes. Pwede niyo pong bisitahin yung kanilang Instagram account. Yan, maraming salamat po ulit. Yan, ini-sponsor ko lang. Siyempre, tinutulungan ko lang din. Isang linggo kong pinractice to. Mula nung binigay sa atin to ng subscriber natin, ano? Nako. Oh. Ayos. So anyway, mga kainags, meron nga pala akong gustong i-share sa inyo kasi meron akong nabasang isang comment mula sa isang nag-comment, no? Hindi ko alam kung subscriber or viewer. Yan. Sabi niya kasi, nung nakuha ko raw yung family ko rito sa Canada, ano raw ba yung naging struggle namin at kung paano namin nalampasan? Naku, napakagandang tanong, mga kainags. Yan, kwentuhan muna tayo habang hindi maganda ang panahon sa labas. Yan. Actually, ilang beses ko na rin nasabi to sa mga previous vlogs ko, na ikwento ko, yan. Di ba nga, kung napanood nyo nga yung tumira ako sa garahe, nag-sacrifice ako lahat, ginive up ko yung trabaho ko na magandang sweldo, pumunta ako sa mababang sweldo, lahat yun, sinacrifice ko, marami akong sinakripisyo, mga pagtitiis para lang makuha ko yung goal ko na maging permanent resident sa Canada, dahil yun ang magiging daan para maging magandang buhay ng aking mga anak, syempre. Di ba? At tayo mga padre de pamilya, mga ama ng tahanan, haligi ng tahanan, syempre tayo yung dapat gumagawa ng paraan para maibigay natin sa ating family yung tama at magandang buhay, syempre. Tayo yan, mga ama ng tahanan, mga haligi ng tahanan, di ba? Kaya nga pala haligi ng tahanan, no? So yun na nga, tapos, pero bago nangyari yun, yung tumira ako sa garahe, mga kainags, ano? Yung pumunta rin ako ng Canada, kung napanood nyo, may mga nakapanood na, syempre, at doon sa mga hindi nakakapanood, may mga struggles din ako noon kung paano ako nakapunta sa Canada. So, hindi ko nagkikwento yun. Pakihanap nyo na lang po. Pakitype nyo na lang sa Inags, paano ako nakapunta sa Canada. Yan, lalabas doon yan. Tapos doon sa mga hindi nakapanood, kung tumira ako sa garahe para maging permanent residence, pakitype nyo na lang po. Yan. Tapos yun na nga. Sa madaling salita, tanungin ko na yung sagot ni Sir, ano? Nung dumating po yung family ko rito, wala pong naging struggles na nangyari. Kasi nga po, nung dumating ang family ko rito, everything ay talagang pinagplanuhan ko. Smooth. Kumbaga sa madaling salita, wala po akong pinamanang utang sa aking asawa. Nung dumating sila sa Canada, nakapag-rent na ako. So, hindi ko inutang yun, mga kainags, ano? Kasi nga nag-ipon ako ng nag-ipon nung wala pa yung family ko rito. Kasi yun ang pinaghahandaan ko. Gusto ko pagdating ng family ko rito, walang utang. Everything, lahat ay smooth. Yun talaga. Yun ang pinagplanuhan ko. Kasi alam nyo, mga kainags, ano? Dito sa Canada, napakadaling mangutang dito. Grabe. Papautangin ka ng papautangin. Hindi mo namamalayan, lubog ka na pala sa utang. Totoo yun. So, balik tayo sa usapan. Tapos, yun na lang, ang naging ano na lang namin, ay makapaghanap ng trabaho si Mahal na Reyna. Parang yun na lang yung pinaka
problema namin. Pero madaling makapaghanap ng trabaho dito mga kainis, basta hindi ka lang pihikan talaga. So sa madaling salita, nakapaghanap siya ng trabaho, walang problema mga kainis. Smooth, nung sinundo ko sila sa Pilipinas, hindi ko rin inutang yung pamasahe nila mga kainis. Yan, ilang beses ko nang binanggit sa mga previous vlogs ko yan. Napakasarap nung masasabi mo sa sarili mo na yung mga pinaghirapan mo, pinagsikapan mo, yung mga pagtitiis mo, sakripisyo mo, sa bandang huli mga kainags ay success. Success. Yung formula ay perfect. Yan. So may mga gusto kong bilhin dati nung contract worker ako, hindi ko binili mga kainags. Dahil alam ko sa sarili ko na pag binili ko yung isang bagay na yan, darating ang panahon, magiging luma yan. So bakit hindi ko na lang ipunin, magtrabaho ako ng magtrabaho, mag-ipon ng mag-ipon. Para pagdating ng panahon, pag sinundo ko na yung family ko rito, walang utang, wala. Napakasarap sa pakiramdam mga kainis. Yung wala kang utang. Naku, napakasarap ng tulog mo talaga. Lagi kang nakangiti, nakatawa. Ang saya. Talagang, alam niyo yung mga kainis, siguro, hindi ko ma-explain. Pero, yun na yun. Yun na yun. So, sa madaling salita, wala pong naging struggle nung dumating yung family ko rito. Wala po, kasi nga, alam ko na pinagplanuhan ko na. Financially, hindi naman po sa pagmamayabang, sinasagot ko nga lang po yung tanong, financially po, wala po naging problema. Talagang yun kasi yung number 1 na pinag-ipunan ko, yung pera. Dahil alam ko, pagdating ng pamilya ko rito, iba ang gastos. Iba ang gastos na nag-iisa ka pa lang rito, nagre-renta ka lang ng bahay, magkano lang babayaran mo sa bahay? 400, kasama ng utility bills. Pag nagre-renta ka lang, di ba? Pero pag dumating na po ang family mo rito, nako, kailangan kukuha talaga kayo ng bahay. Bahay pa lang magkano na? Sabihin natin pinakamababa, $900. Ang laki na yun mga kainis, Wala pa rin yung kuryente, or tubig. Pero siguro kung magre-rent kayo ng basement sa isang bahay, kasama na siguro doon yun. Pero malaki pa rin, 900. Diba? Yung pagkain mo dati, nung contract worker ka, binibili mo. Magkano lang yung budget mo sa pagkain, di ba? Pero syempre, pagkasama mo na yung family mo rito, iba na yun mga kainis, iba lang gastos nun. Sabihin natin, may utang ka pa. Di ba? So, mag-iiba talaga ang gastos mga kainis. Mag-iiba talaga. Kaya think twice, pag meron kang gustong bilhin, make sure talagang kailangan mo. Pero kung marami ka naman pera, eto mga kainis, itong mga kinikwento ko, ay hindi ito para sa mga mayayaman talaga. Ito ay para lang doon sa mga contract worker na dumating dito sa Canada, or hindi man contract worker, mga bagong dating sa Pilipinas na yung lifestyle, mga kainags. Pero kung talagang mayamang ka na, kahit nasa Pilipinas, kaya ko suportahan ng mga kamag-anak mo sa Pilipinas, hindi po kayo kasama sa mga sinasabi ko. Hindi po. Ang kinikwento ko lang po ay yung typical na kabuhayan. Yun lang po talaga. Pero kung mayamang kayo, hindi po kayo kasama rito. Hindi po kayo kasama. Exempted po kayo rito sa mga sinasabi ko, Exempted po kayo. Yan. Yun na nga. At hanggang ngayon, mga kainags, na-maintain namin ni Mahal na Reyna yun. Kaya yung sweldo namin, talagang nai-enjoy namin. Nai-enjoy namin ni Mahal na Reyna. Sinasabihan ko rin si Mahal na Reyna minsan na, ganito, ganyan, ganito, wag, ganyan, ganyan. So, sa madaling salita, nakokontrol namin sarili namin. Diba? Sabi nga nila aanhin mong malaking bahay, bibili ka ng napakaganda at napakalaking bahay, pero hindi mo naman titirhan dahil kailangan mo magtrabaho. Yan. Sorry po. Hindi, wala po akong pinapatamaan, pero yun po talaga yung realidad. Kasi minsan, pag nagsasabi ka ng totoo, marami nagagalit sa'yo, Kasi totoo sorry po talaga. Wala po akong pinapatamaan, naikwento ko lang. Para lang din doon sa ating mga subscribers, viewers, at mga kababayan natin na makakapanood ng videos na to, na para pagdating nila dito sa Canada, alam na nila yung mga gagawin nila. Meron na silang ideas. Diba? Kasi nga, syempre, kailangan makapag-inspired tayo para sundan nila yung ating yapak. Diba? Kasi alam nyo mga kainags, pag pinilit nyo na makuha yung gusto nyo, na hindi naman sapat para doon sa regular na sinisweldo nyo lang, tapos nag-ambition kayo ng mataas, wala namang masamang mag-ambition mga kainags, pwede nyo naman gawin yan, nasa sa inyo naman yan. Yun na nga, mag-iiba ang buhay nyo mga kainags. Siyempre magtatrabaho kayo na magtatrabaho para mapunan nyo yung gastusin ng mga kinuha nyong bagay, di ba?
So, syempre, madalas kayo wala sa bahay. At hindi lang yun, minsan naapektuhan na yung relationship nyo with your friends or with your co-workers. Kasi minsan, hindi mo na maiiwasan na hindi man lamang sa trabaho. Talagang manlalamang ka na para lang makuha mo yung amount financially na kailangan mo. So, yung kaibigan mo, talagang sasagasaan mo na yan. Mga kumpare mo, sasagasaan mo na yan. Wala nang kumpa-kumpare, wala nang kaibigan. Makuha mo lang yung gusto mong amount na financial. So sa madaling salita, nag-aaway na kayo ng kumpare mo kasi ginugulangan mo siya, nilalamangan mo siya, dinadaya mo na siya. Diba? Ganun yan, nangyayari sa trabaho yan mga kainags, ano? Para lang mapunan mo yung ano mo. Lahat nila, kumbaga nalalamangan mo na yung ibang tao. Yeah, especially sa mga trabaho, di ba? Ganyan yan mga kainags, sa trabaho, no? O ba't si ano, ganito lang, si ganyan, ganito, ba't ang dami mong ganito, mga ganyan, no, di ba? So kasi kailangan mong gawin yun para mapunan mo yung gastusin mo. Yun nga. Yun yung mga kainags. Huwag kayong magagalit sa akin mga kainags. Dahil ako'y nagsasabi lang ng totoo at itong mga sinasabi ko ay talagang totoong nangyayari at totoong nangyari na. So ganun talaga. So meron ding iba rito mga kainags na kumuha ng mga iba-ibang ng mga bahay na hindi abot sa kanilang regular na sweldo. Kumuha ng sasakyan. So sa bandang huli mga kainags, hindi na kinaya. So binenta yung bahay. Kasi hindi na kaya mga kainags Hindi na makatulog. Tulala na. Siyempre. Minsan pag wala pang overtime, naku, laking problema. Kasi minsan umaasa lang sa overtime. Diba? So huwag kayong magagalit sa akin mga kainags. Doon sa mga makakapanood dito na kung may natatamaan man ako, huwag po kayong magagalit sa akin. Nagkikwento lang po ako para doon sa ating mga kababayan na parating. Yan. Peace po tayo, peace. So yun lang mga kainags, sa madaling salita, hanggang ngayon, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Masayang-masaya kami ni Mahal na Reyna. Talagang dahil nakokontrol namin yung aming mga finances. Pero pagdating sa pagkain, hindi kami nagtitipid mga kainags. Pagkain, yan. Si Mahal na Reyna ngayon, meron siyang gustong bilhing gamit, mga bags, mga relo. Nabibili niya mga kainags. Hindi utang. Utangin niya man, para lang makagawa ng credit history, pero babayaran niya rin kaagad. So masaya kami. Ganito man ang bahay namin, hindi man bago. Ang bahay namin luma lang, ang mga gamit namin luma lang, ang mga gamit namin sira-sira. Pero mga kainags, napakasaya namin, Napakasaya namin. Maligayang-maligaya kami. At yun ang tunay na kaligayahan mga kainags. Yung maging masaya ka at pagiging komportable sa buhay. Tira naman. Bakit ba naman ganito, no? Kung kailan wala pa si Mahal na Reyna, ganito pa yung panahon natin, ano? Maulan. Tapos wala si Mahal na Reyna. Bihira, ang lungkot. Grabe. Dapat ganitong oras alas 6 na mga kainags. Alas 6 na ngayon Dapat ganitong oras maliwanag. Ano pa yun, may araw. Sinabayan pa ni Mahal na Reyna. Ganyan pang panahon. Lungkot. Mapapakanta na naman ako nito Wag na tayong kumanta. Baka lalong bumagyo. Ang bihira. Oh, giliw ko, miss na miss kita. Sana'y lagi kitang kapiling. Oh, giliw ko. Yun. Lalong lumalakas yung ulan mga kainags. Pasok na nga ako. So hanggang dito na lang vlog ko mga kainags. Maraming salamat sa panood ng video. Hanggang sa muli. Ang bihira. Ayan na. Diyos ko.